Ang mga pinaka-korap sa Pilipinas ay mga lawmakers. Hi there mga kahuwaran, Coach Ariel here. Alam ko no na lantad-bantad na sa atin yung nagkalat na nakakabahalang laganap na issue ng korupsyon sa ating minamahal na bansa. Kaya gusto ko kayong hamunin ang ating mga isipan sa matinding tanong na ito, mga mahal kong kahuwaran. Okay? Tanong lang ito pero isang tanong na kailangan nating pag-isipan. Ang mga pinaka-korap sa Pilipinas ay mga lawmakers nga ba? By the way, hindi ito simpleng chismis May datos na dapat pag-aralan. Ayon sa Transparency International's 2024 Corruption Perceptions Index, ang Pilipinas ay may score na 33 out of 100 kung saan 0 ang pinaka-korap at 100 ang pinakamalinis. So sa global ranking, tayo ay 114 out of 180 countries. Malinaw, mababa pa rin ang tingin ng mundo sa antas ng integridad ng ating pamahalaan. So, bakit madalas nababanggit ang mga mababatas natin ay korap? Dahil sila ay may hawak ng power, di ba? Ng purse. Sila ang gumagawa at nag-aaproba ng pambansang budget, di ba? Sila yung nagde-desisyon yan. Okay, yung mga kaperahan, kung saan pa mapupunta yung pondo, okay, yung bayan natin, kung mahina ang checks and balances, natural na doon rin ang pinakamalakas na tukso at pinakamalaking oportunidad para makapanloko at makapan-abuso. So may SALN naman, Statement of Assets and Liabilities and Net Worth ng ating mga lawmakers. Taon-taon sinasabit yan ng mga opisyales para makita yung paglago ng kanilang yaman. Pero madalas nababalita din na hindi madaling ma-access yung mga dokumentong ito. May delay, may red tape, minsan kulang ng disclosure. Ito ang nag-uudyok ng hinala. Okay, at tanong sa taong bayan. Dagdag pa yung sa Commission on Audit, yung paulit-ulit na nauulat na bilyong-bilyong mga pisong unliquidated or hindi maipaliwanag na pondo. Oo, hindi ito simpleng accounting error Pwede itong senyales ng maling pamamahala o mas malala pa. Kaya ang tanong na ito, ang mga pinakakorap ba ay ang ating mga lawmakers? Okay? So, hindi ito panlalait. Ito'y pagmumulat sa atin. Hindi para akusahan ng bawat isa, kundi para hamunin tayong lahat na magbantay at managot ang sinumang nasa posisyon at merong kapangyarihan. So tayo, bilang mga mamamayan, may magagawa tayo. Pwede tayong manindigan para sa mas malinaw na freedom of information laws. Pwede nating suportahan yung mga independent media at mga watchdog groups. At higit sa lahat, pwede nating iboto at ipanalo ang mga leader na kusang naglalabas ng kanilang SALN. Ibig sabihin transparent. Sila yung nagpapalakas sa ating anti-corruption agencies. So corruption ay hindi tadhana. Nabubuhay lang itong corruption kung tahimik tayong lahat. Kaya halika, sama-sama tayong magtanong, magbantay tayo, kumilos tayo para dumating ang araw na ang tanong na ito ay masasagot nating may kumpiyansa na hindi. Isang paalala sa atin, this is Coach Ariel nagpapaalala, ang pagbabago ay nagsisimula sa bawat isa sa atin, sa'yo, sa akin. Kaya huwag tayong matakot magtanong, huwag tayong matakot manindigan para sa bayan, para sa kinabukasan ng ating mga anak, at para sa Diyos na nagtakda ng katwiran. Tumayo tayo para sa katotohanan at integridad. Pagpalain ng Diyos ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Once again, Coach Ariel here. Patuloy tayo maging huwaran sa ating henerasyon.